Papa Dudut. Ako nga pala si Joel, 40 years old. Kabilang sa mga may kondisyon na dwarfism. 3 talampakan lamang ako sakto. Iba't iba ang mga tinatawag sa akin ng mga tao. Hindi naman ako nagagalit kapag tinatawag ako ng kung ano-ano ng mga kakilala ko. Unano, little person, midget, extra small, at duwending pula. Duwending pula ang tawag sa akin ng ilang mga kaibigan ko dahil bukod daw sa maliit ako ay paborito ko pa ang kulay pula. Hindi rin po ito nakakainsulto sa akin. Lalo totoo naman na paborito ko ang kulay na pula. Kaya nga siguro ay nabighani ako sa katrabaho ko sa fast food na si Ana. Mas bata siya sa akin ng 5 taon pero kabatch ko siya sa trabaho. Parehas kaming naging crew sa isang hindi kilalang fast food, may 5 taon na rin ang nakakaraan. Natatandaan ko pa kung gaano kapula ang labi niya. Nung unang araw namin sa trabaho, pinagbawalan siyang mag-lipstick ng pula ng bisor namin. Nalungkot nga siya noon at tuwing uwian na lamang tuloy siya nakakapagpahid ng pulang lipstick at lagi ko yung naaabutan. Paborito ko ang labi ni Ana. Kahit sabihin pang malabo kong maabot yon dahil masyado siyang matangkad para sa akin. Mabait si Ana at pala kaibigan. Kaya hindi ako nailang na lumapit-lapit sa kanya dahil alam kong wala sa ugali niya ang mangtaboy. Kaya siguro lumakas din ang loob kong magparamdam sa kanya at maglandi ng pasimple. Hindi naman niya ako pinagbabawalan sa panghaharurot ko sa kanya. Kaya mas lalo tuloy akong ginanahan at mas lalong lumakas ang loob ko. Kahit madalas na tinatawanan at pinagtitripan lamang ako ng katrabaho, kaibigan at kaidarang kong si B-Boy, ay hindi ko naman pinapansin ang panunukso ni B-Boy dahil alam ko na lahat naman ng tao ay may tsansa sa mga bagay na pangarap nila. Pangarap ko po si Ana matagal na at alam ko na may tsansa ako sa kanya. Isang araw ay sinubukan ko ang swerte ko sa panghaharot ko kay Ana. Confident ako noon palibasa ay bagong gupit at ahit ako. Gwapong-gwapo ako sa sarili ko kaya kinuha ko ang opportunity na yon para lalong lumapit kay Ana, Papa Dudut. Ay, Joel! Nakakagulat ka naman! Lumagpas tuloy itong lipstick ko! Kahit naman lumagpas pa hanggang siko ang lipstick mo, maganda ka pa rin. Ikaw talaga, sagad ka sa pangbobola. Nakalanghap ka na naman ng mainit na mantika sa kitchen, no? Hindi lang nakalanghap, natalsikan pa. Paano ka matatalsikan ang taas ng lutuan? Joke! Paibaba yung talsik ng mantika eh. Gusto talaga akong puntiryahin. Uy, joke lang yan, Joel, ha? Baka ma-offend ka. Ako? Ma-offend? Ano pala ibig sabihin ng offend? Ikaw talaga, puro ka biro. Hindi ko talaga alam ang ibig sabihin nun, kaya ako tinatanong. Alam mo, minsan, di ko na talaga alam kung nagbibiro ka na o seryoso. Magkape tayo bukas para malaman mo. G ka? Day off ko bukas eh. Maglalaba pa ako. Natambakan ako kasi hindi ako nakapaglaba last week. Tulungan na kita maglaba. Ako na yung gagawa ng mga bula sa labada. Loko! Kaya na yun ng sabon ko. May iba pa akong kayang gawin. Itanong mo kung ano. Sige nga, ano? Ang magmahal. Boom! Ewan ko sa'yo. Porke bagong gupit at ahit ka lang dyan, kaya ang daldal mo na naman. Buti naman, napansin mo ang gupit at ahit ko. Sinadya ko talaga to para sa'yo. Ay, nako, Joel. O sige na, uwi na ako. Ayokong gabihin sa daan. Ingat kayo ni B-Boy pag-uwi, ha? Bye, Ana. Ang magmahal, boom! Tigilan mo nga ako, B-Boy. Nagawa mo talagang sabihin yung banat mong yun? Kaya ka natatalsikan ng mantika eh. Wala ka talaga magawa kundi mangasar, no? Buhusan kaya kita ng kumukulong mantika. Oh, paano mo magagawa yun? Ang taas ng lutuan. Saka baka tapos na yung pagkulo ng mantika kapag naibaba mo na. Doon ka na nga, pare. Magbudbud ka na lang nasi sa french fries. Hayaan mo na ako rito sa sulok.
Habang dinadamdam ko ang pagbabasted ni Ana sa akin. Binasted ka ba niya? Bakit? Alam ba niyang nanliligaw ka? Dapat ramdam niya na yun. Sinabi ko na nga na tutulungan ko siya maglaba pero tumanggi naman siya. Eh di basted na, di ba? Hindi naman porket tinanggihan niya ang tulong mo sa paglalaba, busted ka na. Di ba pwedeng wala lang siyang tiwala sa paglalaba mo? Nakita kita maglaba ng basahan sa kitchen. Ayoko na lang mag-talk. Panira ka talaga ng self-confidence, no? Binibiro ka lang. Ano ba kasing plano mo kay Ana? Diligawan ko siya. Hindi nga niya alam na nanliligaw ka. Bakit di mo pa kasi diretsahin? Para ka namang hindi lalaki, B-boy. Siyempre, tatansyahin ko pa siya. Sa gera nga, inaaral muna ang kalaban bago sumugod. Ganon din sa panliligaw. Galingan mo ha. Kasi nakipagpustahan na ako sa mga katrabaho natin na mapapasagot mo si Ana. Ginamit nyo pa talaga ang love life ko para magsugal. Dahil ang pag-ibig ay isang sugal. Boom! Ang pag-ibig ay isang sugal. Tama nga naman si B-Boy. Natatakot akong isugal ang lahat kay Ana kasi hindi naman ako sigurado kung gusto niya ako. Ando na kami sa punto na close na kami. Malaki na ang pag-asa ko pero kapag napapatingin ako sa salamin at kapag naaalala ko na 3 talampakan lamang ako, bigla akong manghihina. Confident naman akong tao. Tanggap ko na ang kondisyon ko. Hindi na nga ako napipikon sa pang-aasar ng mga tao sa paligid ko pero nagkakatalo lamang talaga kapag si Ana na ang kaharap ko. Bigla kong hihilingin na sana ay ipahiram ni Cinderella ang fairy godmother niya sa akin para patangkarin ako kahit na hanggang alas 12 lamang ng hating gabi. May glass shoes kaya na pwedeng umubra para tumangkad ako. Napapailing na lamang ako sa mga naiisip ko. Pero hindi ako pwedeng sumuko, hindi ko pwedeng sukuan si Ana dahil siya ang paborito kong tao. Siya ang gusto kong maging asawa, siya ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Tuwing walang masyadong customer ay lagi akong nagpapantasya ng buhay kasama si Ana. Lagi kong ini-imagine na nakabili na kami ng maliit na bahay. Meron din kaming 2 e-bike kung saan ay gagamitin naming panghatid at pagsundo sa mga magiging anak namin. Pinapangarap ko rin na laging makita si Ana na naka-lipstick ng kulay pula kahit nasa bahay lang at naglalaba. Paborito ko talaga ang kulay pula, lalo na kapag nakikita ko yon sa labi ni Ana. Tutulungan ko siyang maglaba at pupurihin niya ako sa paglalaba ko dahil kaya kong magtanggal ng mancha kahit na walang bleach. Sa mga ganitong pantasya ay napapangiti at ginaganahan ako buong araw. Lalo na kapag nakikita ko po si Ana. Kaya hindi ko maiwan ang trabaho ko dahil kay Ana. Hanggat kasama ko siyang crew ay hindi ako magre-resign. Isang araw ay nilakasan ko ang loob kong kausapin si Ana. Tapos na ang duty namin at mukhang nag-aabang na lamang siya ng jeep para makauwi. Nilapitan ko siya at nakipag-small talk ako, Papa Dudut. Hello, Ana. Hi, Joel. Pauwi ka na rin? Oo, pero hihintayin muna kita makalis para safe ka. Ang sweet naman. Thank you, ha. Sweet talaga ako. Mahihiya lahat ang may diabetes sa tamis ko. Nagbibiro na naman siya. Pinapatawa mo talaga ako lagi. Kung kailangan mo ng 3 talampakang payaso, andito lang ako ha. Payaso? Kailangan mapula ang labi mo. Papahiramin kita ng lipstick para dyan. Ana, bakit nga pala hindi ka nakalipistik ngayon? Nasanay kasi ako na tuwing uwian mapula ang labi mo. Napansin mo pa talaga yon? Naubos na yung lipstick ko. Sa sahod pa ako makakabili uli. Mukha na ba akong maputla? Hindi ko babagay kapag wala. Kahit para kang humigop ng suka, maganda ka pa rin. Gusto mo ba bilang kita ng lipstick? Ano bang brand at kulay? Ay hindi na, nakakahiya naman sa'yo. Luho ko yung lipstick kaya kailangan ako bumili nun. Thank you pa rin, Joel. Isipin mo na lang, regalo ko yun sa'yo.
Gusto ko lang talaga makitang mapula ang labi mo. Ha? Ana, pwede ba ako Erwin! Sino si Erwin? Ay, sorry, kababata ko at manliligaw. Halika, papakilala kita. Hi Ana, ready ka na umuwi? Erwin, si Joel nga pala. Kaibigan at kawork ko rito. Joel, siya si Erwin. Manliligaw ko. Hi. Hi din. Nagtatrabaho si Erwin sa kabilang fast food. Yun dun sa ikalawang kanto. Dun ba? Tanong ko lang Erwin, bakit malilit yung sineserve yung manok dun? Saka, puro balat lang yung may lasa. Paabutin nyo naman hanggang laman. Baka natsyempohan mo lang. Malalaki yung sineserve naming manok dun. Pati sa kanin, marami yung serving. Parang hindi naman. Yung isang buong rice nyo, parang half rice lang namin. Tapos madalas puro tutong pay sa inyo. Uy, Joel! Baka nga natsyempohan mo lang. Lagi naman akong bantay sa kitchen namin. Kaya alam ko na hindi madamot sa serving dun. Lagi ka palang bantay sa kitchen nyo eh. Bakit hindi mo mabantayan yung lasa ng french fries nyo? Bakit lasang basang Manila paper na may konting asin at betchin? Parang may galit ka sa fast food namin ah. Sorry naman sa perfect na fast food nyo. Uy, grabe siya oh. Ana, hayaan mo ba tong si Erwin na laitin ang fast food natin? Ha? Ako pa tong nang lait? Huwag ka nagsasabi ng hindi maganda sa iba. Masama yun. Lalo na sa harapan pa ni Ana. Turn off yun, pre. Joel, tama na. Ikaw nga itong nagsimulang manglait eh. Pero... Halika na, Erwin. Bago pa masira gabi ko. Joel, bago ka mampuna ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Ha? Maliit na payo lang. Hinila na ni Ana si Erwin kaya hindi na rin ako nakasagot pa. Saka wala na rin naman akong ibang pwedeng masabi pa. Tinira na niya ang itsura ko. Ano pang ilalaban ko roon? Mas lalo tuloy akong nanliit dahil sa pagkakapanalo ni Erwin. Pinagmasdan ko na lamang sila na pumara ng jeep at ako naman ay naiwang mag-isa sa entrance ng fast food namin. Nayaran ako sa inasal ko. Hindi naman ako mayabang o mapanglait. Tinamaan lang kasi ako ng selos nang malaman kong nanliligaw si Erwin kay Ana. Naunahan ako sa paborito kong dalaga. Masama ang loob kong pumasok muli sa fast food at dumiretso ako sa kitchen at binantayan ang mga pinipritong manok at sinasalok na mga kanin. Sinigurado kong sakto ang dami at size. Nakita ko ng manager namin at pinauwi na ako. Hindi na pala pwedeng tumambay doon kapag tapos na ang duty, kaya wala akong ibang nagawa kundi ang umalis. Hindi muna ako umuwi ng bahay at naglakad-lakad muna ako pagkalabas ko ng fast food namin. Nagpahangin at nagpakawala ng kahihiyan na inabot ko kina Ana at kay Erwin. Mas lalo pa ako nahiya nang maalala ko kung paanong nagalit si Ana sa akin. Kasalanan ko naman, yon ang unang beses na nagalit siya sa akin at hindi ko yon natanggap kaagad. Hanggat maaari ay gusto kong malambing at mabait sa akin si Ana. Kaya niready ko na ang sarili ko kinabukasan para mag-sorry sa kanya. Baka pwede ko na ring mai-segue sa kanyang balak kong panliligaw. Kaya lang kinabukasan, Papa Dudut, nang handa na akong kausapin si Ana, siya naman itong biglang umiwas. Sinubukan ko siyang sundan pero hindi niya ako pinansin. Galit pa rin pala siya sa akin. Buong araw akong hinuhuli ang kanyang tingin pero kahit ang mga mata niya ay mailap sa akin. Ganon na ba kasama ang ginawa ko sa manliligaw niyang si Erwin, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin ako pinansin ni Ana. Sobra naman ata ang isang linggo para magtanim siya ng sama ng loob sa akin. Hindi tuloy ako nakapagtrabaho ng maayos nang dahil doon. Laging palpak ang trabaho ko. Mali ang naiseserve ko madalas sa mga customers at lagi pa akong natatalsika ng mantika kahit na hindi naman ako yung nagluluto. Kinakarma na siguro ako. Yon ang naisip ko. Habang pinahihirapan ko pinapahiran ko ng toothpaste ang mga paso ko ng mantika sa balat ko ay nakita ko si Ana na lumapit kay B-Boy at nakipagkumustahan. Nainggit ako ng very slight.
Dati naman kami ang nagkukumustahan palagi kapag walang masyadong ginagawa si Ana at walang masyadong customers. Pero ngayon ay si B-Boy na. Pinagmasdan ko lang sina B-Boy at Ana habang nasa sulok ako at tinitiis sa mga paso ko. Hinihintay ko silang matapos makapag-usap at nang tumalikod na si Ana para bumalik sa trabaho ay siya namang pagtawag ko kay B-Boy. Nilapitan naman ako kaagad ni B-Boy at mabuti na lamang at busy ang bisor namin sa opisina kaya nakapagnakaw kami ng ilang minuto para makapag-usap. Kinailangan kong kausapin si B-Boy para humingi ng advice sa gagawin kay Ana. Nakwento ko nga sa kanya lahat ng nangyari at kapalpakan ko. Kulang na lang ay ilublob ako ni B-Boy sa kumukulong mantika at gawing fried chicken. Kahit siya ay hindi natipuhan ng ugaling ipinakita ko kay Erwin. Sa nangyari, wala na akong magagawa pa roon para mabago. Kaya naman humingi ako ng tulong sa kanya sa gagawin ko dahil nalilito na talaga ako. Papa Dudut. Tukmul ka talaga, Joel. Mas lalo mo lang pinausad ang laban ni Erwin kay Ana. Alam mo namang kahinaan ko ang selos. Pinagsisihan ko na yun. Magsisi ka talaga. Gabi-gabi na kaya siyang sinusundo ni Erwin. May dala palagi na french fries at burger mula ron sa fast food nila. Anong laban natin dun? Masyala ang benta nila kaysa rito sa fast food natin. Natikman mo na ba yung french fries nila? Lasang Manila paper na pinrito. Masarap kaya ang fries nila. Nilalait mo lang kasi nagsiselos ka. Ay, ano bang gagawin ko ngayon? Hindi ko kaya nagalit sa akin si Ana eh. Nagsorry ka na ba? Sinusubukan ko namang lapitan siya. Pero parang hindi niya ako nakikita. Baka hindi ka niya talaga nakita. Alam mo na. Sige, kuntingayin mo ulit yung malatak yan ng LPG na height ko. Huwag ka talagang magkakamali magsuot ng asul. Sinasabi ko na sa'yo. Sige, lahit pa! Busog ka na? Pinapatawa lang kita. Namumula ka na kasi sa galit. Hindi to dahil sa galit. Kanina pa ako natatalsikan ng mantika. Tingnan mo, kahit mantika, galit sa ginawa mo. Ibuhos ko pa ang mantika na yun sa lababo para mabura na sa mundo. Pati sa mantika, galit ka. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Ayoko nang patagalin ng tampuhan namin ni Ana. Alam mo naman na hindi kumpletong araw ko kapag hindi ko siya nakakausap. I-chat mo na lang sa Facebook. Mag-sorry ka ulit. Magpaliwanag ka. Ewan ko, parang ayaw niya na akong kausapin kahit kailan eh. Ang bilis mo namang panghinaan ng loob. First time kasi na mangyari to sa amin ni Ana. Ngayon lang siya nagalit sa akin. Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit mo nagawa yun? Nabakatyo ka tuloy sa panlalait mo kay Erwin. Regaluhan ko kaya si Ana. Ano naman ang ibibigay mo? Lipstick. Mahilig siya sa lipstick eh. Hanapin ko yung pinakamapula. Hindi naman materialistic si Ana. Ayaw nga niya na nireregaluhan siya, di ba? Pwede ka kaya maging tulay para magkaayos kami? Ako na yung ako ng trabaho mo ng 4 na oras. Kung gusto mo, palit tayo ng day off eh. Di ba gusto mo yung rest day na Saturday? Siguro. Hintayin mo na lang na kumalma muna si Ana bago tayo lumapit sa kanya. Baka mas lalo lang siyang magalit kapag pinilit mong makipag-ayos sa kanya. O kaya mas maganda kung ako na lang lumapit kay Erwin para makipag-ayos. Ano sa tingin mo? Lahat talaga gagawin mo para kay Ana, no? Handa kitang ialay kay Sataning. Mapatawad lang ako ni Ana. Inalay na ako kay Satanas dati. Sinoli ako. Seryoso na ako, B-Boy. Tulungan mo ako. Ganyan ka ka-in-love kay Ana, no? Matagal na. Minsan ba naisip mo na baka walang pupunta ng pagka-in-love mo sa kanya? Anong ibig mo sabihin? Kung magpapakatotoo tayo, Dahil sa height ko. may mahahanap ka pa namang iba dyan. Yung kahit ko rin. Ang sinasabi ko lang, Joel, hindi lahat ng gusto natin pwede sa atin. Kailangan din nating harapin ang katotohanan. Huwag tayong masyadong maniwala sa mga napapanood nating teleserye na puro happy ending. Magmahal tayo ng taong bagay sa atin. Pero si Ana lang talaga ang gusto ko. Gusto ka ba?
Natahimik ako bigla sa sinabi ni B-Boy. Walang alinlangang gusto ko si Ana pero si Ana gusto rin ba ako? Oo, mabait siya sa akin pero baka hanggang doon lang yon. Ako lang tong mataas ang pangarap na may magkakagustong babae sa akin. Alam kong malayo ang agwat namin pagdating sa height. Nung una ay hindi ko naman yon nakitang problema dahil alam kong hindi tumitingin sa pisikal na itsura itong si Ana. Pero noong pinaramdam sa akin ni B-Boy na kailangan kong maging makatotohanan, doon ako napaisip bigla. Baka kailangan ko na rin maghanap ng katulad ko. Yung maaabot ko ng literal. Pinagmasdan ko ang mga maiksi kong kamay at binti. Nakaramdam ako ng sama ng loob. Bakit kailangan sa akin pa ibigay ang problemang ito? Hindi naman ako masamang tao. Pero bakit sa akin ipinasa ito? Bakit wala pa ring gamot na pwedeng bilhin sa pharmacy para tumangkad? Bakit wala pa ring mga doktor ang kayang magpatangkad ng mga katulad ko? Kung ano-ano na lang ang naisip kong problema sa itsura ko, Papa Dudut. Hindi ko naman dati masyadong pinagtutuunan yon ng pansin dahil nagawa ko na yung tanggapin. Napansin ni B-Boy na sumama ang loob ko sa huling tanong niya. Kaya naman bumawi siya at sinabing marami siyang nabasang mga kwento sa Facebook na nagkatuluyan sa huli kahit gaano pa yon kaimposible. Tinapik niya ako sa balikat at sinabing hindi na siya makapaghintay na mabasa ang kwento namin ni Ana sa Facebook kung sakasakali o mapakinggan sa Barangay Love Stories. Doon pa lang ako muling nakabawi sa confidence ko. Buong araw ay wala akong ibang iniisip kundi si Ana at kung paano ako makakabawi sa kanya. Napangiti ako nang makaisip ako ng pwedeng magawa para mapatawad niya. Noong break time ko ay nagmadali akong pumunta sa tindahan malapit sa isang elementary school. Bumili ako doon ng mga candy na parang lipstick. Mura lang ang mga yon. Nang maibulsa ko na ang mga yon ay nagmadali na akong bumalik sa fast food para harapin si Ana. Ana, O ano? galit ka pa rin ba sa akin? Obvious ba? Sorry na kasi. Magtrabaho na lang tayo, pwede? Hindi kasi ako makapagtrabaho ng maayos kung galit ka sa akin. Hindi ko na problema yon. Kausapin mo naman sana ako ng maayos. Bakit ikaw? Nakipag-usap ka ba sa amin ni Erwin ng maayos? Nabigla lang ako noon. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nilait mo yung manok, kanin at fries sa fast food nila. Inaano ka ba ng mga pagkain nila? Binugbog ka ba ng manok at patatas nila? Kasi naman nakaramdam lang ako ng... Nang ano? Ay... Siguro nainggit lang kasi ako na mas malakas ang aircon sa fast food nila. Saka mas mabango yung ginagamit nilang mantikas na pamprito. Hindi pala talsik di tulad ng sa atin. Niloloko mo ba ako? Sorry na talaga, Ana. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Kung gusto mo, pag dumalaw ulit dito si Erwin, magsosorry din ako sa kanya. Wala nang kaso yung kay Erwin. Kinausap ko na siya. Ay naman pala eh. Napatawad niya na pala ako. Bakit ikaw ayaw mo pa? Kasi hindi ko inaasahan namang babastos ka ng ibang tao. Hindi yun yung Joel na kilala ko. Mabait at marespeto yung Joel na nakakasama ko. Pero yung pinakita mong kagaspangan nun? Grabe! Parang hindi kita kilala. Wala na ako ibang magagawa para mabawi yung ginawa ko. Ang kaya ko na lang gawin, mag-sorry. At bigyan ka ng maraming mapulang lipstick. Di ba sinabi ko na ayokong nireregaluhan ako ng luho ko? Bago mo tanggihan to, tignan mo muna please. Ayoko, hindi ako tumatanggap ng regalo lalo kung mahal. Diyan ka matutuwa sa akin kasi hindi mahal to mga lipstick na nabili ko. 5 piso nga lang ang isa eh. May iba't ibang flavors pa. Lipstick? 5 piso? Baka naman mamaga ang labi at lalamunan ko dyan pag ginamit ko. Gusto mo pa yata akong ipahamak? Hindi no. Ginagamit ka ito ng mga grade 1 eh. Nakita ko. Grade 1? Gumagamit ng lipstick? Talagang niloloko mo ako, no? Ito, tingnan mo muna bago mo tanggihan. Eto. Candy lipstick! Alam ko to, paborito ko yung strawberry at melon flavors. Sakto.
Di naman ako strawberry kasi yun ang pinakamapula sa nakita ko noon. Paborito to ng pamangking ko. Saka nakikihingi rin ako sa kanya kapag binabantayan ko siya. Thank you, Joel, ah. Ano, Ana? Pinapatawad mo na ako? Okay na ba tayo ulit? Hindi ka na masungit? Pasalamat ka sa mga candy lipstick na to. Tuwang-tuwa si Ana habang isa-isang binuksan ng mga candy lipstick. Ang hindi niya alam ay mas doble ang sayang nararamdaman ko habang pinagmamasdan siyang inaamoy at pinapahid sa kanyang labi ang mga candy lipstick na ibinigay ko sa kanya. Napaka-simple lang talaga ni Ana. Yun talagang nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Ang dali lang niyang mapasaya. Hindi rin niya ipaparamdam sa iyo na kakaiba ka. Kaya nga siguro lumakas ng todo ang loob ko na lapitan siya at subukang ligawan kasi alam ko na hindi niya ako huhusgahan tulad ng iba. Pero ewan ko ba, may chance na noon para sabihin ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan habang nasa good mood siya. Pero habang nandun kami sa senaryong yon ay para bang tumiklop ulit ako. Hindi dahil sa mga sinabi ni B-Boy nung una, kundi dahil sa akin. Dahil na-realize ko, Papa Dudut, na isang ginto itong si Ana. At isang lalaking karapat dapat sa ginto ang dapat mapunta sa kanya. Bakit bigla kong naramdaman na para lang akong isang tanso at hindi para sa isang ginto? Pero hindi ako tumagal sa mundong ito para panghinaan lamang lagi ng loob. Maraming beses na ako nakasubok na maliitin ng ibang tao. Literal. Pinatibay na ako ng mga hindi magagandang salita ng mga tao. At hindi yon naging hadlang para habulin ko ang mga pangarap ko. Katulad na lamang ni Ana. Siya ang nasa tuktok ng lahat ng mga pangarap ko. At alam kong makukuha ko siya dahil maayos akong klase ng tao. Makukuha ko siya dahil alam ko kung paano magmahal ng totoo. Alam ko kung paano magpahalaga ng ginto. Kaya naman pinagplanuhan ko nang sabihin sa kanya na bala ko siyang ligawan. Pero bago ko gawin yon ay kailangan ko munang maghanda. Dahil maraming bagay akong kailangang i-consider kapag nagsimula na akong manligaw. Handa na ako para sa kanya, sana ay ganon din siya sa akin. At sana, Papa Dudut, ay hindi maging hadlang ang agwat ng tangkad namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bata pa lamang ako ay tampulan na ako ng tukso. Noong nag-aaral ako ay lagi akong pinipilit bihisan ng damit na pangmanika ng mga kamag-aral kong babae. Gusto nila akong paglaruan at pagtawanan sa harapan ng mga crush nila. Tuwing may okasyon sa pamilya namin ay lagi akong binabalibag ng mga pinsan ko. Ginagawa rin nila akong laruan. Lagi akong tinitingnan ng mga tiyahin ko na may awa sa mga mata nila. Lagi ko silang naririnig na nagbubulungan kung sino ang tatanggap sa akin bilang asawa. Pasimple silang magtatawanan at saka makukonsensyang bigla. Titingin silang muli sa akin na punong-puno ng awa sa kanilang mga mata. Kaya maaga akong lumayo sa pamilya ko, alam kong hindi sila makakatulong para matutunan kong mahalin ang mga kakulangan ko. Sa pag-explore ko sa mundo ay marami akong nakilala na tulad ng mga mapanglait na pamilya ko't kamag-aral. Pero naging matibay na ako rito. May mga naging katrabaho ako na lagi na lamang akong ginagawang pulutan sa kanilang mga kwentuhan. Baka raw anak ako ng duwende. Baka raw pinaglihi ako sa buto ng kasoy. Baka raw humaba pa ang binti ko kapag babanatan nila araw-araw at kapag binabad nila sa tubig. Nasanay na ako sa mga panghiinsulto nila, Papa Dudut. Naging merienda ko na nga ang ilan. Aaminin kong minsan ay tinatamaan ako ng mga masasakit na panghuhusga ng mga tao. Pero naisip ko na sila ang totoong may problema dahil ayaw nilang kaharapin ang mga problema nila sa kanilang sarili. Kaya naman naghahanap sila ng sa tingin nila ay mas mahina sa kanila
para yon ang kanilang puntiryahin. Para maging takas pansamantala sa mga issues nila sa kanilang mga sariling buhay, Papa Dudut. Joel, Uy, Ana, bakit? halika rito, dali. Ano yun? Bakit kailangan natin magtago? May chismis? Ikaw ang nachichismis dito. Ah, ganun? Okay lang. Sanay na ako dyan. Ano ka ba? Pag nakarating yung chismis na to sa boss natin, lagot ka. Ha? Ano bang klaseng chismis yan? Nagbebenta ka raw ng mga imported na tsokolate sa mga crew at customer? Oo. Gusto mo ba? Meron pa akong natitira sa bag ko. Teka, kukunin ko lang. Hindi ka pwedeng magbenta ng tsokolate rito sa trabaho. Bawal yan. Hindi mo ba nabasa yung company policy natin? Yung first page lang ang nabasa ko eh. Hindi ko naman kasi maintindihan lahat. Ang daming English. Basta nakasulat doon na bawal magbenta ng kahit na anong klase ng pagkain ng crew sa mga katrabaho niya at mas lalo sa customers. Bakit naman? Marangal naman na trabaho ang pagbebenta ng tsokolate ah. Marangal nga, pero wala naman sa lugar. Kaya itigil mo na yan bago pa makarating sa bisor natin. Ayoko nga. Gagalingan ko na lang magtago pag nagbebenta ako. Joel, Saka, tulong din to sa mga katrabaho natin na gusto makabili ng tsokolate na pasalubong sa mga mahal nila sa buhay. Mas mura ang benta ko kaysa sa mga grocery. Kaya makakatipid sila. Joel Pati naman yung mga eh. anak ng mga customer natin na naumay sa mga mamantikang pagkain natin. Deserve nila ang panghimagas na tsokolate. Hindi ka talaga papaawat, no? Di talaga. Gipit ka ba? Sorry kung ganito na ako magtanong. Kasi parang sapat naman yung sahod mo rito. Wala kang utang na binabayaran, matipid at masinop ka sa pera. So bakit? Basta, may pinag-iipunan lang. Ano? Basta nga. Kung luho lang yung pinag-iipunan mo, wag mo nang itawid yan dito sa trabaho. Magbenta ka sa labas ng fast food, wag dito. Baka malagot ka talaga sa bisor natin pag nahuli ka. Ako na nagsasabi sa'yo. Nag-iipon ako para sa future dates natin. Future dates? Kasi gusto ko, ready ang bulsa ko kapag lalabas na tayo para mag-dates. Hindi naman pwedeng pamasahe lang ang puhunan ko sa dates natin, no? Bakit tayo magde-date? Para makilain natin ang each other. Kilala na natin ang isa't isa, diretsahin mo ko. Kasi gusto ko ligawan ka. Kaya Joel, pag nabenta ko na lahat ng tsokolate sa bag ko, kahit sa mo gusto, libre ko. tigilan mo na yung kakabenta ng tsokolate rito sa trabaho. Masama yan. Yan lang ba ang kaya mong isagot sa akin? Paano naman yung tungkol sa panliligaw ko sa'yo? Joel, lumapit lang ako sa'yo ngayon para uwating ka sa pagbebenta mo ng tsokolate. Sige, titigilan ko to. Pero ano muna sagot mo sa panliligaw ko? Excuse me nga muna. Baka hinahanap na ako sa labas. Nagmamadali nang lumabas at lumayo si Ana sa akin. Pinagmasdan ko ang likuran niya habang palayo sa akin. Bigla ko naalala ang unang beses na nabasted ako. Ganon na ganon din. May natipuhan ako sa unang trabaho ko, akala ko ay may pag-asa ako sa kanya kasi mabait naman siya sa akin. Noong sinabi kong gusto ko siyang ligawan ay nagmadali siyang tumalikod sa akin. Mula noon ay iniwasan na niya ako at nalaman ko na lamang sa mga katrabaho ko na pinagtatawanan niya ako dahil ang lakas daw ng loob kong manligaw. Hindi ko naman daw siya kayang maabot. Nasaktan ako doon pero hindi ako sumuko sa pag-ibig. Ilang babae na rin ang sinubukan kong ligawan pero pare-parehas lamang sila na tinatalikuran ako bigla kapag sinabi ko nang gusto ko silang ligawan. Kahit nakarami na ako ng mga nang busted sa akin ay nagpatuloy pa rin ako. Alam kong darating din ang tamang babae sa akin na hindi na ako kukutyain at tatanggapin kung ano lamang ang meron sa akin. At dumating nga si Ana. Pero nanganganib na maulit ang nakaraan ko nang talikuran din niya ako matapos kong sabihin na bala ko siyang ligawan. Tinigil ko na nga ang pagbebenta ng tsokolate at naging klaro na sa akin na wala namang patutunguhan ang pag-iipon ko dahil hindi naman ako pinagbigyan ni Ana na ligawan siya. Pinamigay ko na lamang ang mga natitira kong tsokolate sa mga customers naming bata. Nagpatuloy ako sa trabaho para makalimutan ko ang pangbabasted ni Ana sa akin.
Iniwasan ko rin si Ana at alam kong napansin niya yon. Dahil sa gilid ng mga mata ko ay nakikita kong panayang sulyap niya sa akin. Mas lalo lang tuloy akong nahirapang tanggapin ang pangbabasted niya sa akin. Pinagpatuloy ko ang pag-iwas sa kanya ng mga sumunod na araw. Paraan ko yon para makapag-move on na. Napansin nga ni B-Boy ang pag-iwas ko at sinabi ko sa kanya na binasted na ako. Tinapik na lamang niya ako sa likuran at sinabing hindi pa tapos ang laban. Nainis ako kay B-Boy noon kasi binubuhay pa niya ang pag-asa sa puso ko gusto ko na ngang mamatay ang nararamdaman ko. Hanggang isang uwian ay nilapitan ako ni Ana at hindi ko alam kung paano siya haharapin noon. Sapagkat durog pa rin ang puso ko sa pangbabasted niya. Sana man lang ay makaramdam siya, Papa Dudut. Hindi ka na raw nagbebenta ng tsokolate? Nachismis lang sa akin ang mga katrabaho natin. Bawal, di ba? Pero marami ka pang natira sa bag mo. Sayang naman yun kung langgam lang makikinabang. Pinamigay ko na lang sa mga customer nating bata. Ang sweet naman. Thank you. Wala ka na bang natira dyan kahit isang piraso lang? Kahit yung nilalanggam na. Wala na. Ang tipid mo namang sumagot. Sumasagot lang naman ako sa kung anong tanong mo. Naninibago lang. Dati kasi isang tanong 10 sagot ka eh. Nakakamiss yun. Sa susunod na lang ako sasagot ng 10. Galit ka ba sa akin? Hindi ako pwedeng magalit sa'yo. Iniiwasan mo kasi ko eh. Busy lang. Alam mo namang marami tayong customer eh. Pero dati naman kahit ilang tray pa yung hawak mo, nagagawa mo pa rin akong kamustahin. Ay, o sige na nga. Kumusta ka? Eto, nalulungkot. Hindi kasi ako pinapansin ng isa dyan. Ako ba? Meron pa bang iba? Huwag ka nga ganyan, Ana. Anong wag akong ganito? Huwag mo na akong pasahin at paikutin. Alam mo namang marupok ako eh. Ha? Huwag ka namang panggap na hindi mo alam ang sinasabi ko. Binasted mo ako, di ba? Binasted? Nung sinabi ko sa'yo naliligawan kita, nagmadali kang layuan ako. Tinalikuran mo ako. Eh ano ba tawag doon? Pangbabasted na pala yun ngayon? Eh ganun ang ginagawa ng mga nililigawan ko noon eh. Tatalikuran nila ako kapag sinabi kong liligawan ko sila. Tapos inulit mo pa. Aaminin ko, nabigla ako nung sinabi mo na gusto mo akong ligawan. At aaminin ko na una kong naisip yung height mo. Sabi na eh. Katulad ka rin pala ng iba. Hindi ka pala naniniwala sa height doesn't matters. Pero nung naalala ko lahat ng ginawa mo sa akin, sa pagmamap mo sa sahig na dinadaanan ko para hindi ako madulas, kasi alam mong hindi ako maingat maglakad. Sa paghihintay mo sa akin sa labas ng fast food hanggang makasakay ako ng jeep. Sa pag-aabot mo sa akin ng panyo araw-araw dahil alam mong lagi akong pinagpapawisan. Sa pagtatanggol mo sa akin kapag inaaway ako ng mga customer at sa candy lipstick. Marami pang iba pero ito yung malinaw kong naaalala. O tapos? At walang nakagawa nun sa akin. Ikaw lang. Lahat sila puro tangkad lang pero ikaw, halimaw ka sa kabaitan. Sinasabi mo lang yan para hindi sumama ang loob ko sa height ko. Nagsasabi ako ng totoo. Paano si Erwin? Binasted ko na siya mula nung inabutan mo ko ng candy lipstick. Kung ganun, wala na ba akong kakompetensya ngayon sa'yo? Wala na. Panalo na ba ako kung ako maliligaw sa'yo ngayon? Depende sa flavor ng candy lipstick na ireregalo mo sa akin. Pinagbigyan din ako ng tadhana sa wakas. Ilang beses na akong nasaktan sa pag-ibig, naka-jackpot din ako sa bandang huli. Akala ko lahat ng tatalikod sa akin ay babasted sa akin. Hindi pala ganon lagi ang kaso. Tulad po ni Ana na nabigla lang. Masyado naman kasi ako at walang preno. Habang nag-uusap kami ay umiikot muli sa utak ko ang pangarap kong maliliit na bahay para sa amin. At mga makukulit at maliliit naming mga anak. Ang dalawang e-bike na panghatid at pangsundo sa mga anak namin at ang ipopost kong love story namin sa Facebook na mapapakinggan din sa Barangay Love Stories. Marami na ako naging plano para sa amin ni Ana.
Ganon siguro kapag sigurado ka na. Nang dumaan ang jeep na sasakyan ni Ana ay hinawakan ko ang kamay niya at tinanong kung pwede ko ba siyang ihatid sa kanila. Ngumiti si Ana at hindi binitawan ang aking kamay. Proud siyang sinabay ako sa jeep habang magkahawa kaming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut ay patuloy pa rin po ang panliligaw ko kay Ana. Dinoble ko ang pagsisikap na patunayan sa kanya na karapat dapat ako sa matamis niyang oo. Walang palya ang pagbili ko ng mga candle lipstick na nagdadala ng ngiti sa mapula niyang labi. Hindi na rin ako tinutokso pa ni B-Boy lalo't inaabangan na niyang mapasagot ko si Ana para manalo na siya sa pustahan. Gagamitin daw niya ang perang mapapalanunan niya para pang-date sa isa naming katrabaho. Nainggit ata sa ligawan namin ni Ana kaya nakisabay na rin siya. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento at hangad ko na nakapagdala ko ng pag-asa sa mga katulad kong hindi pinagpala sa height at itsura. Totoong may kulang sa atin, aminin na po natin. Pero oras na dumating ang isang taong magmamahal sa atin ng totoo, hindi natin mararamdaman pa ang kakulangan na yon dahil sa wakas, kompleto na tayo. Muli maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joel. Dear Papa Dudut, meron ba kayong tao na hindi ninyo gusto dahil galit kayo sa kanya? Ako kasi ay meron. At yon ang stepfather ko. Pero bago ko ikwento sa inyo, isa-isa ang mga dahilan kung bakit hindi ko siya gusto at galit ako sa kanya. Pabati muna ng isang magandang tanghali sa inyong lahat, avid listener at certified kabarangay na talaga ako since nadiskubre ko ang programa ninyo na Barangay Love Stories noong pandemic. Marami akong natutuhan sa mga kwento ninyo lalo na pag ito ay tungkol sa pamilya. Kaya nga na-inspire ako nito na magbahagi ng storya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lilibet, 31 years old at nagtatrabaho bilang loan officer sa isang bangko sa Quezon City. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay magsisimula noong 20 years old ako. Noong edad kong yon, ay may pinakilala sa akin ang mama ko na lalaki. Si Sergio na boyfriend daw niya. Pero imbes na matuwa ay nagalit ako sa mama ko dahil para sa akin ay wala siyang karapatang pumasok sa isang relasyon matapos siyang lokohin at iwan ang tatay ko noong 8 taong gulang pa lamang ako. Hindi sila kasal at matagal na silang hiwalay. Papa's girl ako pero lumaki ako sa poder ng mama ko. At sa paglipas nga ng panahon ay napatawad na ng mama ko ang papa ko at piniling maging civil ang relasyon nila sa isa't isa. Kahit na may sarili ng pamilya ang tatay ko. Ano pong sabi nyo? Nak, makinig ka muna kasi. Narinig ko naman, Ma. Hindi lang ako makapaniwala na naghanap pa kayo ng ibang lalaki. Ay, kinadismay ako pa. Kayo na nung seryo na yon. Paano na po si Papa niyan? Pamilyado na ang papa mo. May mga anak na nga sila ng kinakasama niya, hindi ba? Tsaka matagal na kaming hiwalay. Oo nga po, pero umaasa pa rin ako na baka magkabalikan pa rin kayo. Lalo ngayon na lagi sila nag-aaway ng kinakasama niya. Anong ibig mo sabihin? Kinuwento lang sa akin ng kapatid ko sa chat. Pero hindi pa rin yung garansya na magkakabalikan kami. Wala na nga kaming nararamdaman sa isa't isa eh. Wala kasi pinagpalit nyo na siya sa seryo na yon. Aminin nyo na kasi yung totoo. Hindi ko pinagpalit ang papa mo. Siya nga yung unang nagloko sa amin eh. Siya yung unang nang iwan at ng babae. Pero wala na rin kayo pinagkaiba sa kanya. Anong walang pinagkaiba sa kanya? Dahil lang ba nagka-boyfriend ako? Ganun na nga po. Ano ba kasing hindi mo maintindihan sa sitwasyon? Si Sergio eh, ngayon ko lang nakilala. Kami ng papa mo matagal nang hiwalay. Kahit na. Para sa akin ganun na din po yun. Galit ka lang sa nangyari kaya ganyan ka magsalita.
po ako galit. Sobrang sama din po ng loob ko sa inyo. Gusto nyo kasing palitan sa buhay ko si Papa. Papa mo pa rin siya. Hindi ko siya tinatanggalan ng karapatan sa'yo. Mabait naman si Sergio. Sigurado magugustuhan mo siya pag nakilala mo siya ng gusto. Basta, bigyan mo muna siya ng pagkakataon. At bakit ko naman gagawin yun? Para makuha niya yung loob ko at lalo ako mapalayo sa Papa ko? Lilibet naman, bakit magganyan ka? Kung makapagsalita ka sa akin, parang ang laki-laki ng kasalanan ko sa'yo ah. Malaki talaga! Wala akong ginagawang masama. Hindi ako katulad ng papa mo na naglukot ng iwan dahil pinagpalit niya tayo sa iba. Bakit nang siya? Mabilis mo lang napatawad. Pero ako na nanay mo na sinaktan niya, pinaiyak, ininsulto nung mga panahong yon. Ako na nanay mo na mag-isang nagpalaki sa'yo at nag-aruga. Ganyan mo tratuhin ngayon porque nagka-boyfriend lang ako? Nangako kayo sa akin na hindi kayo magbo-boyfriend. Pero hindi niyo yun tinupad. Tapos magtataka kayo kung bakit ako ganito sa inyo ngayon? Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon. Sapat na dahilan yun, Ma. Alam ko na hindi na mabubuo ulit yung pamilya natin. Buo naman ang pamilya natin kahit nung dalawa lang tayo, di ba? Pinaramdam ko naman sa yung pagmamahal ng dalawang magulang. Bonus na lang na maayos ng relasyon namin ng papa mo. Alang-alang sa'yo, kaya nakakasama mo na siya at nakakausap. Kaya ano bang sinasabi mo na hindi buong pamilya natin? Para sa akin, hindi pa rin normal ang pamilya natin. Ang gusto kong pamilya yung katulad sa mga kaibigan ko at sa mga kaklase ko. Yung magkasamang tatay at nanay nila sa iisang bubong. Gano'n naman tayo dati bago naglukong tatay mo, di ba? Mas pinili niya yung babae niya kaysa sa atin kaya hinayaan ko na lang siya. Eh di umamin din kayo. Anong inamin ko? Na hinayaan nyo na lang na lumayo sa atin si Papa. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Siguro nga kayo talaga yung may kasalanan kung bakit siya ng babae. Ano? Hindi totoo yan! Talaga lang ha? Diba? Kulang na lang ipagpalit nyo noon yung pamilya natin sa trabaho nyo. Kaya nga kayo lagi nag-aaway ni Papa eh. Kasi nagkukulang na kayo sa kanya. Hindi totoo yan! Kung may naging pagkukulang man ako sa kanya, hindi pa rin yun sapat na dahilan para maglukos siya. Tsaka, wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan dahil hindi mo alam yung sakit na pinagdaanan ko ng mga panahong yon. Kung may alam ka lang, kakarampot. Kaya ayusin mo yung pananalita mo sa akin, Lilibet. Papa Dudut, matagal-tagal din naman na naging single mother ang nanay ko bago niya nakilala si Sergio. Super close kami as in. Hindi lang kami magnanay, mag-best friend din ang turingan namin sa isa't isa. Kaya nagalit ako ng husto sa kanya nung naging sila ni Sergio kasi nangako siya sa akin noon na hindi na siya magkakaroon ng karelasyon. Tapos mamukat-mukat ay meron siyang pinakilala. Kaya nga kahit anong paliwanag niya ay hindi ko siya pinakinggan. Nagalit ako sa kanya kasi sinira niya ang pangako niya sa akin. Nagtampo ako at nagrebelde pero patuloy pa rin nakiusap sa akin ang mama ko na huwag ko siyang tratuhin ng ganon dahil nasasaktan siya. Kaya lang mas nasasaktan ako ng mga panahong yon at para sa akin yung nararamdaman ko lang ang mahalaga. Simula noon ay lumayo ang loob ko sa kanya at hindi na ako nagkukwento sa kanya ng araw ko katulad dati. Madalas na rin akong naiinis sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin. Hindi na rin ako nakakatagal nakasama siya sa isang lugar. Kaya lagi akong nagkukulong sa kwarto ko pag nandun siya sa sala o sa kusina. Nagmamadali rin akong tapusin ang pagkain ko para makaiwas sa kanya. Kundi kaya ay nagdadahilan na lamang ako para hindi siya makasabay sa pagkain. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay nasasakal ako sa presensya niya, Papa Dudut. At mas lalo lang nadagdagan ang galit ko sa mama ko nung dumalas ang pagpunta ni Sergio sa bahay namin, Papa Dudut. Sa palagay mo, magugustuhan ni Lilibet tong niluto kong sinigang na salmon? Oo naman, paborito niya yan. Alam mo kasi mahilig sa isda yung anak kong yon. At salmon ang paborito niya. Sunod yung bangus, tsaka tulingan. Ganun ba? Nakakatuwa naman kasi bihira lang sa mga kabataan yung mahilig sa isda eh.
Madalas kasi karne ng baboy o manok. Kumakain din naman siya nun pero mas gusto niya talagang isda. Nung bata yun, pangarap pa nga niya maging isda. Talaga? Oo, ang weird pero pinagbigyan ko na lang. Binili ko ng costume ng isda. Katulad ng mga sirena? Hindi, buntot lang naman yun eh. Pero yung kanya, simula ulo hanggang paa isda talaga. Mukhang seryoso talaga siya sa pangarap niyang maging isda. Oo, kaya tawang-tawa ako pag naaalala ko yun. Papakita ko sa iyo yung picture niya mamaya pagkatapos natin kumain. Oh nak, nandiyan ka na pala. Pasok na po ako sa kwarto. Ha? Mamaya na, maupo ka na muna rito para kumain. Busog pa po ako. Lilibet naman, paanong busog ka pa eh? Naririnig ko na yung tiyan mong kumakalam, tsaka nagluto ang Tito Seryo mo ng sinigang na salmon. Di ba paborito mo yon? Oo nga naman. Sabi ng mama mo, paborito mo yung sinigang na salmon at namimiss mo na raw kumain nun. Kaya nagluto ako para sa'yo. Paborito ko nga at namimiss ko nga kumain pero hindi ako kakain kasi luto mo. Lilibet! Totoo naman eh. Akala niyo ba makukuha niyo ako sa pagluluto niya ng paborito kong pagkain? Wala namang masama dun dahil gusto lang namang mapalapit sa'yo ng tito mo. Ayoko nga sabi, di ba? Ayoko mapalapit sa kanya. Huwag mo naman sagutin ng ganyan ng mama mo. Mama mo pa rin siya. Wala kang pakialam. Sino ka ba? Lilibet! Hindi kita pinalaking bastos. Ayusin mo pagsagot mo sa tito mo. Hindi ko siya tito, no? Masyado kayong trying hard na ipagsiksikan sa buhay ko yung boyfriend nyo. Nakakainis tuloy lalo. Hindi ako trying hard at hindi ko pinagsisiksikan sa'yo si Seryo. Ang sa akin lang, igalang mo pa rin siya kahit na hindi mo siya gusto. O sige po, igagalang ko po siya katulad ng gusto nyong mangyari. Pasensya na po kayo, tito. Pero ayoko pong kumain ng luto nyo kahit na mukhang masarap at paborito ko pa. Kasi kahit na ano pong gawin ninyo, hinding-hindi nyo po makukuha ang loob ko. Kung si mama na uto po ninyo, ibahin po ninyo ako. Para sa akin, walang pwedeng pumalit sa posisyon ng papa ko sa buhay ko. Hindi ibang tao at lalong hindi kayo. O ayan ma, ginalang ko na po siya katulad ng sinabi nyo. Sana wala na kayong problema doon ha? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko naman sa inyo, gusto ko nang pumasok sa kwarto ko. Pero pinipilit niyo akong kumain kasabay niyo eh. Hindi ako makikipag-family bonding sa inyo kasama ang lalaking yan. Gusto lang naman ng mama mo na kumain ka. Kung ayaw mo pala nakasama ako, ayos lang naman. Basta kumain ka pa rin kasi mukhang gutom ka na. Itutulog ko na lang tong gutom ko. Hindi ako kakain ng niluto mo. Diyan na nga kayo! Lilibet, bumalik ka rito! Pasensya ka na sa anak ko ha. Hindi ko naman siya ganyan pinalaki pero nagbago lang siya nitong naging tayo. At kahit na anong gawin, hindi ko maintindihan yung dahilan niya. Hayaan muna natin siya. Baka kasi kailangan niya pa ng panahon para matanggap yung relasyon natin. Siguro naninibago pa lang siya. Pero naniniwala naman ako na magiging maayos pa rin ang lahat. Salamat, Seryo. Maraming salamat talaga. Walang anuman. Tara, kumain na tayo. Sige, hahatiran ko na lang mamaya si Lilibet sa kwarto niya. Papadudot nagtatrabaho bilang chef ang stepfather ko at sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya sila nagkakilala ni mama. Teacher naman ang mama ko. Basta ang sabi lang niya sa akin noon ay tingin daw ng tingin sa kanya si Seryo kahit na tapos na itong magluto sa harap nila ng mga katrabaho niya. At napansin pa nga yun ng iba nilang mga kasamahan kaya tinukso sila. At bago sila umalis sa naturang restaurant ay naglakas loob daw si Seryo na kuhanin ang numero ng mama ko at doon na sila nagsimulang mag-usap. Kung ilalarawan ko ang personality ng stepfather ko ay masasabi kong mabait talaga siya. Mahinahon magsalita at maalaga. Nakikita ko kung paano niya asikasuhin si mama kapag nasa bahay silang dalawa. Pinaghahanda niya ito ng pagkain at baon para sa pagpasok nito sa trabaho at inahatid sa university na pinagtuturuan nito bago siya pumasok sa pinagtatrabahuhan niya. Hindi rin siya nagmimintis sa pakikipaglapit ng loob sa akin. Pero para sa akin, Papadudot ay nagkukunwari lamang siya para umamo ako sa kanya katulad ng ginawa niya sa mama ko. Kaya kahit na anong gawin niya, hindi tatalab sa akin ang pagpapabida niya.
Hindi niya makukuha ang loob ko kasi hindi ako utu-uto. Katulad ni Mama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pagkalipas ng 1 taon ay nagpakasal ang mama ko at ang stepfather ko. Siyempre bilang ayoko nga sa relasyon nila ay hindi ako umattend sa wedding nila. Wala rin namang nagawa ang mama ko kaya tinuloy na lamang nila ang kasal nila kahit na wala ako. Tapos sa bahay na namin tumira si Sergio kaya mas lalo akong nagalit sa kanya. Katulad nung unang beses na bumisita ang stepfather ko noon sa bahay para ipakilala sa akin ni Mama. Consistent pa rin siya sa pagkuha ng loob ko kahit na asawa na niya ang mama ko. Pero hindi pa rin ako bumigay kasi ayoko nga sa kanya. Para sa akin ay siyang rason kung bakit wala nang chance na magkabalikan ang mama at ang papa ko. Nang mga panahon kasi na naging sila ng mama ko, on the rocks na ang relasyon ng tatay ko sa kinakasama niya. Umasa ako na baka kapag naghiwalay ang papa ko at ang kinakasama niya, ay magkakabalikan sila ni mama para maging buo na ang pamilya namin. Pero dahil nga sa mga nangyari, tinanggap ko na lamang na hindi ako makakaranas na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Kaya nga hindi lang isip ko ang sinira ko or sinarado ko para sa relasyon ni na Mama at Sergio, kundi maging ang puso ko na rin. Para sa akin ay wala nang saysay na makasama ko pa sila sa isang bubong lalo na at malaki na naman ako at alam kong kaya ko na ang sarili ko. Kaya nga lingid sa kaalaman ng mama ko, Papa Dudut. Nag-apply ako ng trabaho habang nag-aaral. Bale, pumasok po ako bilang waitress sa isang coffee shop, Papa Dudut, at nung nakaipon na ako ng pera ay sinakatuparan ko na ang matagal ko nang pinaplano noon, Papa Dudut. Nak, saan ka pupunta? Bakit ka naglalagay ng damit sa bag mo? Hindi po ba halata? Aalis na ako sa bahay na to. Bakit aalis ka? Saan ba punta mo? Wala na po kayo doon, no? Tsaka, ang lakas naman ng loob yung tanungin ako kung bakit ako aalis. Hindi man lang kayo marunong makaramdam dyan. Naturingan pa namang nanay ko kayo pero wala rin. Dahil ba to sa pagpapakasal namin ni Sergio? Ano pa nga ba? Yun lang naman yung problema natin dito di ba? Nagmamahalan kami. Ano bang mali doon? Maling-mali yun kasi nagpatali ka na talaga sa kanya. Hanggang ngayon ba naman pinipilit mo pa rin na magkakabalikan kami ng papa mo? Oo! Umaasa pa rin ako pero sinira nyo na yung pag-asang yun. Kaya ngayon nakasal na naman kayo, mas maganda siguro kung bumukod na ako. Hindi mo naman kailangan bumukod Pwede tayong magsama-sama rito. Ayoko nga kayo makasama, di ba? Hindi ko nga matagalan ang presensya ng Sergio na yun pag nandito sa bahay nung hindi pa kayo kasal Tapos ngayon na mag-asawa na kayo, mas lalong ayoko na tumira dito kasama kayo. Ilang beses ko bang dapat sabihin na mabait si Sergio? Kahit ilang beses mo siyang binastos, ni minsan hindi siya nagalit sa'yo. Pinagpapasensyahan ka niya dahil desidido siyang makuha ang loob mo. O anong gusto niyong gawin ko? Sana sinubukan mo man lang natanggapin siya bilang stepfather mo. Sana binigyan mo siya ng tsansa na patunayan ang sarili niya sa'yo. Hindi ko nga kailangan ng bagong tatay, di ba? Meron na akong tatay. Bakit ba kasi puro na lang yung tatay mong bukang bibig mo wala rin naman siyang pakialam sa'yo? Ha? Anong sinabi niyo? Totoo naman, di ba? Kailan ba yung huling beses na nakapunta ka sa bahay nila? Tsaka sabi mo, ayaw sa'yo nung kinakasama niya. Madalas ka pang paalisin kaya sabi ko pag inulit niya pa yon, ako nang makakalaban niya. Kahit na mukhang wala nang pakialam sa akin ng papa ko, hindi pa rin dahilan yung para pilitin niyo ako mapalapit sa asawa ninyo. Nak naman, ba't pa kasi ganyan ka? Bakit ang tigas ng puso mo sa stepfather mo? Kahit man lang sana alang-alang sa akin, subukan mo siyang kilalanin. Bakit ko gagawin yun? Hindi niyo nga ako iniisip nung naging kayo, di ba? Baka nakakalimutan niyo, Ma. Nangako kayo sa akin na hindi na kayo makikipagrelasyon. Pero bakit may pinakilala na lang kayo na boyfriend ninyo? Sinira niyo yung pangako niyo sa akin
Tapos ngayon gusto niyo tanggapin ko yung asawa niyo sa buhay ko bilang stepfather ko? Sinubukan ko namang tuparin yung pangako ko sa iyo eh. Kaya nga ilang taon din akong hindi nagkaroon ng karelasyon kasi nag-focus ako sa pagpapalaki sa iyo. Bakit bigla niyo naman sinusumbat sa akin ang bagay na yan? Eh ginusto niyo rin naman na palakihin ako, di ba? Kung ayaw niyo pala, eh di sana binigyan niyo na lang ako sa papa ko. O di kaya naman niligaw niyo na ako sa kalye nung bata pa lang ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko magagawa yun sa'yo dahil anak kita. Tsaka, ikaw na lang ang meron ako kaya bakit kita ibibigay dun sa tatay mong nang iwan sa atin? Ewan ko sa inyo, ma. Mukhang kahit na anong gawin ko, hindi niyo talaga maiintindihan yung nararamdaman ko. Kaya tama lang talaga ang desisyon ko na umalis sa bahay na to. At saan ka naman pupunta kapag umalis ka? Nag-aaral ka pa, Lilibet? Hindi mo pa kaya ang sarili mo. Yun ang akala nyo. Palibasa kasi maliit na bata pa rin yung turing nyo sa akin eh. Ipapaalala ko lang sa inyo, ma. Malaki na ako at may kakayanan na ako magdesisyon para sa sarili ko. Tsaka kumikita na rin naman ako ng pera dahil may trabaho na ako. Ano? At anong klaseng trabaho yan? Nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang coffee shop para makaipon ng pera at makalis na sa bahay na to. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit ko naman sasabihin sa inyo? Kasi mama mo pa rin ako. Kahit nagalit ka sa akin, dapat sinasabi mo pa rin sa akin yung mga ginagawa mo. Di ba? Ganun ka naman sa akin noon. Noon yun, ma. Pero hindi na ngayon. Malaki na ang pinagbago ko kasi kayo nagtulak sa akin na lumayo ang loob sa inyo. Kaya hindi niyo ako mapipigilan na umalis sa bahay na to kasi ayaw ko na nga kayong kasama. Lalo na yung asawa nyo. Papa Dudut, hindi ko pinakinggan ang iyak at pakiusap ni Mama ng mga panahong yon. Naging matigas ang puso ko para sa kanya nang ituloy ko ang pag-alis ko sa bahay namin. Para po sa akin, yun ang unang hakbang ko para maging malaya sa pamilya naming matagal na rin namang wasak. Tumuloy ako sa isang maliit na apartment kung saan ay naging roommate ko doon ang kaklase ko. Nag-working student ako at kahit na mahirap sa akin na walang nanay na nag-aasikaso ay tinis ko pa rin para lamang mapangatawanan ang pag-alis ko sa amin. Laging tumatawag o nagchat-chat sa akin ang mama ko pero hindi ko siya sinasagot o sinisin man lang. Nami-miss na raw niya ako at gusto niya akong makita. Pero ayoko siyang makita kahit na miss ko na rin siya ng mga panahong yon. Mas nananaig kasi ang galit ko sa kanya at sa desisyon niyang pakasalan ang stepfather ko. Para sa akin ay mas pinili niya ito kaysa sarili niyang anak kaya dapat pagdusahan niya ang kapalit ng desisyon na yon. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa pag-aaral at pagtatrabaho para makalimutan ko ang pinagdadaanan ko. Hindi ko na malaya na mabilis palang lumipas ang isang buwan, Papa Dudut. Sa wakas, nakaupo rin. Nakakapagod tong araw na to, grabe. Oo nga eh. Buti na lang closing na. Kaya nga eh, sakit na naman ang katawan ko nito. Eh hindi pa naman ako kagad makakatulog nito pag uwi sa apartment. Mag-review pa kasi ako para sa exam namin bukas. Medyo gahol na nga eh. Pareho tayo. Medyo gahol na rin ako kasi busy din sa ibang school activities. Nasabi mong member ka rin ng publication nyo, di ba? Oo. Ang galing mo nga kasi napagsasabay-sabay mo yan. Pati nag-working student ka rin. Hindi ka ba nahihirapan? Kasi ako talagang hirap na hirap eh. Nahihirapan ako pero masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Masaya rin naman ako sa ginagawa ko. Kasi kumikita na ako ng pera. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Pero nakakapagod pa rin talaga. Pagod ka na physically, pagod ka na rin mentally. May choice ka naman kung gusto mo nang tumigil sa pagtatrabaho para makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Di ba nabanggit mo na kaya ka pa rin naman pag-aralin ng mama mo kasi may trabaho naman siya? Oo, pero ayokong umasa sa kanya eh. Tsaka, kaya nga hindi na ako nakatira sa amin ngayon dahil galit ako sa kanya. Ah, okay. May conflict pala kayo. Oo, at galit ako sa kanya. Gusto mo bang malaman kung bakit? Sige, kung sasabihin mo. Galit ako sa kanya kasi nagpakasal siya dun sa boyfriend niya.
Noon pa man, hindi ko natanggap yung relasyon nila. Bakit? Kasi umaasa pa rin ako noon na magkakabalikan sila ng papa ko. Kaya nga nagulat ako tsaka naggalit nung malaman kong may iba na siya. Tapos napuno talaga ako nung nagpakasal sila. Para kasi sa akin, sinira niya yung pangako niya na hindi makikipagrelasyon sa iba eh. Sandali. Ibig mo bang sabihin hiwalay na sila ng papa mo bago siya nagpakasal dito sa boyfriend niya? Oo, matagal na. 8 years old pa lang ako. Hindi naman sila kasal, pero nagsama sila sa iisang bubong. Kaso, nagloko si Papa eh. Naghanap ng ibang babae dahil masyadong busy si Mama sa trabaho. Kaya para sa akin, kasalanan niya kung bakit nasira ang pamilya namin. Para sa akin, kung may pagkukulang man ng mama mo, hindi sapat na rason na humanap ng iba ang papa mo. Ano bang dapat ang ginawa ni Papa? Inayos yung pamilya nyo. Dapat mas inunawa niyang sitwasyon. Mas naging pasensyoso. Ewan ko. Pero para sa akin si Mama talaga yung may kasalanan. Wala naman ako sa posisyon para baliwalain yung nararamdaman mo. Kung sa tingin mo mas malaking kasalanan ng mama mo, sana mahanap mo pa rin yung pagpapatawad dyan sa puso mo. Ewan ko kung kaya ko pang patawarin siya kasi alam mo sa totoo lang, ang laki na ng panghihinayang ko sa samahan namin eh. Sobrang close kami noon bago siya nagkaroon ng boyfriend. Matanong ko lang, kumusta tong stepfather mo? Okay naman. Masasabi ko na mahaba ang pasensya niya, mahinahon magsalita, tapos mahal na mahal niya ang mama ko. Magaling din siya magluto kasi chef siya eh. Pero ayoko pa rin mapalapit sa kanya. Kasi feeling ko, inaagawan niya ng pwesto yung papa ko sa buhay ko. Tingin ko hindi naman gano'n ang intensyon ng stepfather mo. Talaga? Gusto lang niya mapalapit sa'yo kasi anak ka ng asawa niya. Para sa akin, kung malinis naman yung intensyon niya, walang kaso doon. Ay, kaya lang hindi ako katulad mo mag-isip eh. Galit ako sa kanya at galit din ako sa mama ko. Kaya nga umalis ako sa bahay namin. Okay lang yan. Sabi ko nga, hindi ko babaliwalain yung feelings mo kasi ikaw ang nakakaramdam niyan. Pero salamat kasi na-appreciate ko na nagkwento ka sa akin. Gusto ko lang din kasing may mapaglabasan itong sama ng loob ko. Ang bigat na rin kasing dalin eh. Basta nandito lang ako kung gusto mo na makakausap. Handa akong makinig at maging kaibigan sa'yo. Papadudot katrabaho ko si Fred sa coffee shop na pinapasukan ko. Barista naman siya doon pero katulad ko ay isa rin siyang working student. Kapwa ko siya third year student at siya lang naman ang sumusuporta sa pag-aaral niya. Laki po sa hirap si Fred at wala na siyang tatay matapos nitong mamatay sa sakit noong 16 anyos pa lamang siya. Tapos ay may 3 pa siyang nakababatang kapatid na pare-pareho ring nag-aaral. Ang mama lang din nila ang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid kaya nga porsigido siyang tulungan ito. Doon na siya nag-working student para kahit paano ay hindi na niya iasa sa mama niya ang pambaon niya at panggasto sa eskwelahan. Mabait si Fred, gentleman at gwapo. In fact, maraming nagkakagusto sa kanya lalo na ang mga kapwa namin estudyante noon. May mga pagkakataon na siya lang talaga ang pinupuntahan ng mga ito sa shop namin para makasilay sa kanya. Noong una ay wala naman akong pakialam sa bagay na yon hanggang sa maging ako ay nagkagusto na rin kay Fred. Kaya lang ay hindi ako yung klase ng babae na umaamin sa mga crush nila magkamatayan man. Nagpatuloy ang pagiging close namin ni Fred hanggang sa siyang nag-confess na matagal na niya pala akong nagugustuhan. Doon na nga nagsimula ang espesyal naming pagkakaibigan lalo nang ligawan niya ako. Hindi nagtagal ay sinagot ko rin siya at naging kami at masayang masaya ako. Si Fred ang naging pahinga ko sa mga nakakapagod na sitwasyon at pagkakataon. At aaminin ko na doon ko mas naunawaan ng mama ko nang maging sila ng stepfather ko. Kaya nga hindi ko na lang namamalaya na unti-unti palang lumalambot ang puso ko sa mama ko. Sinisin ko na mga chat niya sa akin at nakikipag-usap na rin sa kanya sa call. Pero sandali lang naman yon. At kung may free time lang ako, madalas kasi busy ako sa trabaho at sa pag-aaral. Pero hindi ko pa rin sinasabi sa mama ko papadudot ang kinakaroonan ko.
Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng chat mula sa stepfather ko na nagsasabi sa akin, Papa Dudut, na nasa ospital daw ang mama ko ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na nagsimula na kaming mag-usap ulit ni mama, ay hindi pa rin ako masyadong nagsasabi sa kanya. Siguro kasi ayoko lang na ibaba ang pride ko kaya nagmamatigas pa rin ako na tuluyan nang makipagbati na sa kanya. Lahat ng yon ay nakwento ko sa boyfriend kong si Fred at pinakinggan lamang niya ako hanggang sa gumaan ang nararamdaman ko. At kapag kailangan ko ng payo ay saka lang siya nagsasabi. Malaking bagay sa akin na nandyan si Fred para makinig sa mga hinaing ko sa buhay ko. Noong nalaman ko na nasa ospital si mama ay nagdalawang isip pa akong puntahan siya kahit na alalang-alala na ako. Nahihiya kasi ako sa nanay ko at baka kung ano ang sabihin niya sa akin pero kinumbinsi ako ni Fred na puntahan daw namin si mama. Bale, sinamahan niya ako. Okay naman na ang mama, over fatigue lang daw. Ayos na ang pakiramdam niya pero pinayuhan pa rin siya ng doktor niya na manatili sa ospital ng ilang araw. Ang stepfather ko ang palagi nagbabalita sa akin ng kalagayan ng mama ko. Kaya naman nabawas-bawasan na ang pag-worry ko at nang pumunta nga kami sa ospital para bisitahin siya ay laking tuwa ni mama pagkakita sa akin. Sabi ng stepfather ko ay bigla raw sumigla ang mama kasi nakayakap na niya akong muli at nahalikan. Lalo tuloy akong nakonsensya kasi nagawa ko pa siyang tiisin ng ilang buwan. Pinakilala ko na rin sa kanila ng stepfather ko si Fred bilang boyfriend ko at naging maayos naman yon. Hindi ko rin nakalimutang magpasalamat sa stepfather ko dahil hindi niya pinabayaan si mama lalo na at wala ako sa tabi niya ng mga panahong yon. Makalipas nga papadudot ang isang taon, graduation na namin sa kolehiyo ni Fred. Siyempre umattend ang mama at ang stepfather ko at sobrang proud na proud sila sa amin ng boyfriend ko. Niyakap ako ng mahigpit ni mama at ganon din ako sa kanya. Paulit-ulit pa rin ako nag-sorry sa pagrebelde ko noon pero sinabi niyang matagal na niya akong napatawad. Hindi niya raw ako kayang tiisin kasi anak niya ako. Niyakap ko rin ang stepfather ko bagaman nandun pa rin ang pagkailang. Pero lalo kong napatunayan sa sarili ko na mabait talaga siya. Mapagkalinga at hindi marunong magtanim ng galit. Mabilis na lumipas ang 6 na taon na engaged na kami ni Fred after 3 years of living together. Plano na namin magpakasal sa susunod na taon. Simple lang naman ang proposal niya at ginawa niya yon sa movie date namin sa nirerentahan naming apartment 1 week after my 28th birthday. Pero hindi ako kaagad nag-post sa social media dahil sinulit muna namin ni Fred ang sandaling yon. Kaso syempre excited kami kaya naman plinano na namin lahat-lahat hanggang sa mga guest namin at role na gagampanan nila sa wedding namin. Church wedding ang gusto namin at alam ni Fred na pangarap ko ang ganong klase ng kasal. At kahit hanggang bago matulog ay nag-uusap pa rin kami tungkol sa kasal namin. Tapos may bagay na bumabagabag sa akin ang mga panahong yon. Dahilan para masabi ko ito sa mapapangasawa ko, Papa Dudut. May naisip ka na kung sinong best man mo, Han? Oo, yung best friend ko si Luis. Naku, siguradong matutuwa yun. Sigurado yan. Tagal na nun hinihintay na ikasal tayo. Tapos inunahan na ako na siya raw dapat ang best man ko. Ikaw, may mga listahan ka na ba ng mga bridesmaid mo? May naiisip na ako pero tingnan ko pa rin kung sino yung makakapunta. Yung iba kasi nasa malayong lugar na nakatire tsaka nagtatrabaho. Karamihan sa kanila mga classmate ko nung college na naging kaibigan at parang kapatid ko na rin. Oo, tama rin naman. Pero bukas ko na iisipin kung sino-sino ang gusto kong maging groomsmen. Kaya nga, masyado tayong excited. Siyempre, sa wakas, mapapakasalan ko na yung babaeng mahal ko.
Nako, kahit kailan, napaka-bolero mo talaga. Hindi kaya yun bola. Pagsasabi lang yun ng totoo. Oo na. Kahit kailan, napaka-sweet talaga ng boyfriend ko. Correction! Fiancé mo na ako. And soon to be your husband. Hindi na ako makapaghintay na matawag kang my husband. Ako rin. Tapos ikaw naman tawag ko sa'yo, my wifey. Parang habang tumatagal, lalo tayo nagiging corny, no? Ganon naman talaga pag in love. Oo na. Pero, kailan mo pala planong sabihin sa mama at stepfather mo yung tungkol sa engagement natin? Kailangan ba talaga? Hindi ko pa alam eh. Gusto ko sana silang sorpresahin at gawing extra special yung pagpapaalam ko sa engagement natin. Magandang idea yan. Basta sabihan mo lang ako ng pwede kong maitulong. Okay. Ay, Lalim nun ah. May problema ka ba, Han? wala naman. May iniisip lang Pwede mong sabihin sa akin. tungkol sa stepfather ko. Kung ano man yon, handa akong makinig. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na magiging okay kami. 'Di ba? Natatandaan mo nun kung gaano ako kagalit sa kanya? Oo, natatandaan ko nga yun. Sinabi ko pa nga sa sarili ko na hindi niya makukuha yung loob ko. Na kahit na ano pang gawin niya, hindi niya mapapalitan sa buhay ko ang papa ko. Pero mali pala ako. Kasi sa paglipas ng mga taon, napalapit na lang yung loob ko sa kanya. Di ko na malayan. Nung unang beses ko palang nakita yung stepfather mo dun sa ospital, ramdam ko na mabait siyang tao. Nakita ko yung pagmamahal at pag-aalala niya sa mama mo. Kahit na mukhang puyat at pagod na rin siya sa pagbabantay. Tapos nung nagkakwentuhan kami, sinabi niya na takot siya nung sinugod niya sa ospital ang mama mo matapos mawala ng malay sa bahay niyo. Talaga? Oo, sinabi niya na hindi niya kakayanin sakaling mawala sa kanya yung babaeng pinakamamahal niya. Ramdam na ramdam ko yung takot at sensiridad niya. Kaya alam ko na nasa tamang tao ang mama mo. Tapos ako naman nagtanim ng galit sa kanya. Kasi akala ko sinira niya yung tsansa na magkakabalikan sina mama at papa. Eh kung tutuusin, wala naman talaga siyang sinira dahil matagal nang sira ang pamilya namin pagkatapos ng magloko ni papa. Hindi ko lang talaga matanggap na ginawa yun ng papa ko sa mama ko. Lalo na't close kami. Papa's girl talaga kasi ako eh. Pakiramdam ko tuloy, sama-sama akong anak. Nakaraan na naman yun. Nakapag-sorry ka na rin sa kanilang dalawa at maayos na rin ang relasyon niyo sa ngayon. Kaya nga masayang masaya ako kasi nahanap mo dyan sa puso mo yung pagtanggap at paghingi ng tawad. Ewan ko ba? Minsan naisip ko, hindi ko deserve magkaroon ng stepfather na kasing bait ni Seryo. Deserve mo. Kaya nga nagkakilala sila ng mama mo at naging mag-asawa. Salamat Hana sa pagpapagaan mo ng loob ko. Walang anuman. Basta isipin mo lang na pwede ka pang bumawi sa kanila ng mama mo. Kasi kahit na mag-asawa na tayo, sila pa rin naman ang magulang mo. Oo, babawi talaga ako sa kanila, lalong-lalo na sa stepfather ko. Papadudot sa totoo lang ay may punto ang lahat ng sinabi ni Fred tungkol sa stepfather ko. Sa loob kasi ng ilang taon na naging bukas ako sa relasyon nila ni Mama, ay lalo kong napatunayan kung gaano siya kabuting tao. Kaya nga tuluyan ang lumambot ang puso ko para sa kanya. Pero nahihiya pa rin ako sa kanya kaya nga nakatulong ang pag-uusap namin yun ni Fred para maging buo ang desisyon ko sa pinaplano kong papel na gagampanan niya sa kasal namin ng fiancé ko. Hindi pa namin nasasabi sa parents ko ang tungkol sa engagement namin at planong pagpapakasal ni Fred. Naisip kong sorpresahin sila at ipaalam yon sa kanila sa birthday ng stepfather ko. Kabado nga ako pero buti na lang dahil pinakalma ko ng fiancé ko. First time ko kasing gagawin ng bagay na yon kaya sana'y magawa ko ng maayos at masabi ng malinaw ang lahat-lahat ng nasa puso ko. Simpleng dinner lang sa labas ang naging birthday celebration ng stepfather ko. Kami lang dalawa ni Mama ang kasama niya dahil nasa seminar pa si Fred at kinabukasan pa ang uwi niya. Pero in-update ko siya sa mga nangyayari.
Naging maayos naman ang dinner na yon at bago matapos ang gabi ay sinabi ko na nga sa kanila ang sorpresa ko. Ma, may sasabihin po pala ako sa inyo ni Tito Sergio. Ano yun, anak? Ikakasal na po kami ni Fred. Nag-propose na po siya sa akin. Talaga? Kung ganun, masaya ako para sa inyo. Tingnan niyo po yung singsing na binigay niya, oh. Ang ganda po, di ba? Oo nga, ang ganda nga. Congratulations sa inyo ni Fred. Sa wakas, magkakaroon na kami ng apo ng mama mo. Ano ka ba naman? Hindi pa buntis si Lilibet ko, ikakasal pa lang sila. Papunta na rin yun doon. Oo na. Alam mo ba, tong stepfather mo, excited na talaga maikasal kayo ni Fred eh. Ang tagal nyo na rin kasing magkarelasyon at tingin talaga namin, kasal na lang ang kulang sa inyo. Oo nga po eh. Pero syempre, nag-ipon muna kami para naman handa kami kung sakaling pasukin na namin ang pagpapamilya. Sa ekonomiya kasi natin, parang ang hirap ng bumuhay ng isang bata. Pero masarap pa rin ang magkaroon ng anak. Kayang-kaya nyo yan ni Fred. Naniniwala ako sa batang yun pagdating sa pag-handle ng pamilya. Basta, tandaan nyo palagi na higit kanino man, magkakampi kayo. Lagi nyo yun isipin. Sakaling dumaan kayo sa mga problema bilang mag-asawa. Kayo laban sa problema, hindi kayo laban sa isa't isa. Tatandaan ko po yung mga payo nyo, Papa. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig namin, Nak? Tinawag mong Papa ang Tito Sergio mo? Opo, Ma. Simula ngayon, Papa na po yung itatawag ko kay Tito Sergio. Salamat, Nak. Pakiramdam ko, yan na yung pinakamagandang regalo na natanggap ko ngayong birthday ko. Pasensya na kayo kung natagalan bago ko natanggap sa sarili ko na hindi ang tatay ko ang nagmahal sa amin ng mama ko, kundi kayo. Hindi ang tatay ko ang kasama ko sa graduation ko noon para mag-cheer at maging proud sa akin, kundi kayo po ni Mama. Hindi ang tatay ko ang nagturo sa akin magluto ng masarap na recipe, kundi kayo po. At kahit na hindi ko kayo totoong tatay, tinuring niyo ako na parang tunay ninyong anak. Para sa akin, tunay na anak kita, Lilibet. Kaya naman wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa'yo. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Pa. Salamat po sa pag-aalaga kay Mama, sa pagmamahal sa kanya. Yun kasi yung mga bagay na hindi niya naranasan noon sa tatay ko. Walang anuman yun. Tungkulin ko na tuparin ang mga pangako na sinumpaan ko sa harap ng Panginoon nang pakasalan ko ang mama mo. Kaya nga laking pasasalamat ko talaga sa Diyos dahil dumating sa buhay ko si Sergio. Pinaranas niya ulit sa akin magkaroon ng taong magmamahal sa akin, mag-iingat at mag-aalaga. At ngayon, kayo naman ni Fred ang ikakasal at susumpa sa harapan niya na magsasama sa hirap at ginhawa. Pero, kailan niyo ba plano magpakasal talaga? May petsa na ba? Opo, next year po. Inaayos na po namin ni Fred ang lahat-lahat. Basta, masayang-masaya kami ng mama mo para sa inyo ni Fred. Congratulations ulit, anak. Salamat, Papa. Pero may request po pala ako na sana mapagbigyan nyo. Ano ba yun? Sabihin mo lang, basta kaya ko. Gusto ko po na kayo ang makasama ko. Gusto ko na kayo yung maghatid sa akin sa altar, Papa. Papadudot nakita kong nangilid ang luha sa mga mata ng stepfather ko nang sabihin kong gusto ko na siyang maghahatid sa akin sa altar. Papunta sa mapapangasawa ko. Naiyak din si Mama kasi pareho nilang hindi ine-expect ang bagay na yon. Pero desidido na akong ibigay sa kanya ang tungkuling yon. Lalo na siya ang itinuring kong best man sa buhay ko. Sunod sa aking asawa na si Fred.
Hindi nagtagal ay kinasal kami ni Fred at yon ang pinakamaligayang araw ng buhay ko. Sa kasalukuyan ay buntis na ako sa second baby namin ni Fred at masayang masaya ang mga magulang ko dahil nga nagkaroon na sila ng mga apo sa amin. Kitang-kita ko kung gaano sila ka-close sa mga anak namin, lalo na ang papa ko. Malaki rin ang pasasalamat ko sa Diyos dahil pinatunayan niya na hindi lahat ng tao ay katulad ng tatay ko. Dahil merong mga tao na katulad ni Papa Sergio, yung bang bukal sa puso kong magmahal at kumalinga. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lilibet.